team number 3 at parang nag-iinit na yung mga teams natin. Ngayon naman, para sa Team Falcons, kailangan nilang pigilan yung nag-iinit na TLPH. Oo, tsaka ito na yung inaantay na bawi talaga ng Team Falcons. Daan si Kyle TZ na predict nila yung pattern. So napigilan nila dito makakuha ng ibang objective and at the same time, kamuntikan pa na mabigyan. Even yung spell nga dito ni Ogun na nagamit na agad. So as much as possible, Kamuntik-muntikanan din na maabutan doon si Oeb sa may gold lane. But luckily, mula kay Ogwen, this is a roam back siya by the way. So it would provide a lot of fast rotations considering na pwede lang niyang gulungan at hanapin yung mga kalaban. But breakable mula kay JP at hindi nakagalaw para sa Team Liquid Philippines ay napakalaking kuha nito. oh, this is a good sign para din sa TL mo. Doon sa turtle na nag-spawn na rin. Ogun is here for the mission. Level 4 na rin. Dito si Few. Anytime soon ay magkakaroon ng palitan pero parang hindi yata magko-contest because Kyle TZ is at the purple buff na TLPH. Kinuha yung purple buff. Napakagandang desisyon para dito kay Kyle TZ. Ngayon, matagumpay ang unang pagong at kukunin din itong crab. So kahit papano, sabi ni Kyle TZ, sige na, bibigay ko na yung purple. dyan ka. Diba? Ganun lang yun eh. Tama. Pag hindi niya nakikitang nagko-contest sa harap niya, yung si Kyle TZ, malamang sa malamang eh, nandun yan at umi-invade at sinuko. Ganun ka sobrang aggressive yung pinapakita ng Team Liquid PH. Well, in fact, si JP lang yung nagbibigay ng vision, nagpaplano pa lang sila ng mga gagawin. Oh, parang more likely purple buff kanina kasi nakuha niya yung purple niya, na-secure niya rin yung purple ni Carl TZ. So yung naging sabihin na nating movement from Carl TZ, nalilito na ako pares kasing K tas TZ. Kay Carl TZ kanina, after ng turtle, diretso sa crab. Ayan, oo. Tsaka para sa akin, si Kyle TZ, medyo matagal na rin na natin na hindi nakita itong Suyo na hindi pinapriority. No? And isipin mo dumating tayo sa punto na ma-open ito at gagamitin ni Kyle. And para sa akin, maganda to para sa Team Falcons. Kasi nga naman, at least, sanay na sanay si Kyle TZ dito. Kasi buong regular season, ito halos. Kill na yon, habol pa rin si Sanford. Si Pioya atras. Napakagandang panimula para sa Team Liquid. Dahil din talaga sa lakas ng team fight potential, consider easy na hanapin yung gusto niyang target. And with that instance, nakuha niya agad yung mga members sa likod. And nung after nilang kunin yung turtle, nakuha naman nila yung naipit na Ogwen doon sa may bandang purple buff. Now, Carl TZ, use the retribution para mas slow down si Flap TZ pero mukhang wala namang potential na ibang gagawin. Pero nandiyan na si Few sa taas. 3v2 magiging laban. Ako, tumama. Nako. Ano yung Soul Sever? Tunaw kagad si Carlito. Kailangan matira si JP. Pero sasalubong yata si Few. Ito, pina-flashlight na mabibit-bit. At si Few ay makakakuha din ng kill sa pagkakataon na yun. Oh, napakalinis na answer naman para din sa ng Team Falcons. Yes, nagkaroon ng trade sa may bottom lane. Probably because TLPH, nagpo-focus sila dito kay Ohob. Pero crucial kasi yung kill kaya kaya Carl Carl. TZ. So si Carl TZ dito is currently at 3.2k gold. Para naman sa kanyang katapat, 3.9. So medyo may kalamangan ang jungler ng Team Falcons. A 700 gold difference is too much para sa jungler considering na ikaw dapat yung pinakamataas yung gold at this moment dahil 6 minutes pa lang. Now, we are entering the past early game. Nasa mid-game na tayo ng ating laban. Nandun na pumapasok yung ginagawang investment ng Team Liquid which is to invest on OHEB. Si JP ay lagi nakatingin kay OHEB. They are giving the space he wants and even the scaling na kailangan niya. Plus, si Carl TZ at si Kyle TZ, ito na yung punto na sila naman yung nagsa-side lane na. Nagkikita na sila palagi doon sa kabilang side ng mapa. Naku, napaka-importante kayo ng vision para sa ating dalawang teams kasi kailangan magkahanapan muna bago dito magsimula on this turtle. Makakuha na ng Hunter Strike pero si Few nakita Now, for Team Liquid, they must force na ibigay kay OHEB yung mga kills
papunta sa latter part ng game. And for Team Falcons naman, ang ganda ng ginagawa nila kay Super Marco. Tignan mo yung pwesto ni Ogwen dito. Nakaalalay ako, pre, push mo lang. Parang sa parehas nga eh. Ayun, Sa sa baba. may bottom lane, ganun din yung sagot ni Oheb tsaka ni JP. So in short, itong dalawang teams natin, parang meron silang gentleman's agreement na wag muna tayo mag-team fight. Patabain muna natin yung mga goal lane natin. Pag mataba na both, tsaka tayo magkita ulit. Alam mo, feeling ko, ano yun eh, body-body system na ginagawa dito ng Team Falcons at Team Liquid eh. Di ba, parang, pre, ikaw na naka-assign dito kay Oheb Parang ginaganon na nila si JP dito eh. Tapos, ganoon din naman si Owen na lagi nakamatsyag dito kay Super Makmak. Kasi alam nila na may 2 kills na to si Oheb at papabuo na rin sa mga next item niya. Kasi, pag available na yung Holy Crystal nito, lalo ka Oo hakti nga yan. pala, masakit nga pala. Parang pag nakompleto mo na kasi, kung sa Marksman, meron tayong Holy Trinity. Meron din to. Para sa side ng para sa mga mage. Holy Crystal naman yung tawag. Holy Crystal. 3 din kailangan nun eh, 3 Magic Wand. Oo nga, no. Pala. Tama, Mahal tama. nun eh. Ba't kaya ganun yun? Ganun talaga kasakit yun eh. And yun yung pinaka-gusto mong damage output tapos sasamahan pa ng Divine Blade afterwards. So, technically, para kay Oheb, nandun na siya sa punto na nagpapayaman na ako. Ayan na. Kumbaga, nasa Papaldo. pasarapan na ako ng buhay. Parang ganun. Papaldo na. Papaldo na siya dito sa ating game. So 9 minutes guys, 3-2 yung score. So sobrang laki ng difference actually from the games yesterday. Kasi alam mo yun mga teams ngayon, ingat na ingat. Kapo kasi team fight kung team fight, balagbag kung balagbag. Dito alam ng mga teams talaga sobra kung gaano ka-importante yung disiplina, even yung vision alone. Walang unforced errors. Walang pwesto na hindi hinahayaan na hindi nadadaanan. Yung win condition ng dalawang kupunan na to, parehas yung gold lane eh. It's either Super Marco or even ito si Oheb. Pero ang laki din naman ng factor na pwedeng gawin ni Carl TZ at ni Kyle TZ dito sa laban na to considering na we are entering the Lord phase. 9 minutes in, lampas 9 minutes na. So crucial na yung mga retributions. And for the 3 games na nagdaan, nakita naman natin na nandun yung laban ng dalawang junglers at pareha silang nakakasecure ng crucial objectives. Kailangan talaga dito agad. Parang level 14, no? Mag-level 15 na yung mga junglers. Kasi level 14 ngayon si Kyle TZ. Kaka-level 14 lang dito ni Carl. So as much as possible, i-force mo na agad. Pero continuous ang pagsira at pag-split push dito sa Team Falcons. Kaya medyo lumobo na yung kanilang lead. Grabe yung trabaho na ginagawa dito ng Team Falcons. Kung saan-saan nakikita at kung saan-saan nanggagaling. Tingnan mo naman si Ogwen, nakamatsyag din lang kung saan or kung may magre-react man doon sa ginagawang slow push dito ni Kyle TZ ay Lord ay pinipwestohan na rin na magkakabilang XP laner. And yung pokes mula kay Super Makmak, yung mga ganun may kailangan umiwas si Sanji doon. Okay lang si JP tamaan, wag lang si Sanji. Tsaka dito, akala ng side ng Team Falcons dahil bibitawan na ni Carl TZ minion wave sa mga bottom lane. Kaso Delix kasi, pag hinayaan mo yung isa pang minion, tapos may naiwan na cart. So parang slow push muna again para din sa Team Falcons. Ay, sakit. Kalahati si Eve. Yung isang isang ano ba tawag doon? Yung Isang Void Void Crystal. Isang ganun lang ay enough na para subukang pauwiin itong sa Few. Pero sa tapang ni Few, hindi siya uuwi sa pwesto na yan. By the way, yung purple buff nandito kay Oheb. Papasok ang mga players sa TLPH. Okay, grab. Nagamit niya. Super Makmak ay nabugaw. Pero yung Lord ay Oy, nakuha oy, na oy! ng Team Liquid Philippines. Mamamatay pa ito ni Super Mamamatay! Makmak. Kaya niya bang tiisin yung damage mula kay Sanford? At nakakuha pa ng kill ang Team Liquid. Nagpahit doon si Sanford sa mga minions para mabawasan si Super Marco. Hindi pa nga enough yung mga minions, nagpatore pa talaga Tore siya na pa para masaktan si Super Marco. And what a good play coming in from Team Liquid PH. Iniwas pala talaga ito. Meron namang AOG. Okay. Ginamit doon yung Revitalize. Pero zone out lang pala para sa ating mga teams. Yung Lord at dadaan dito sa may bottom lane. Kalmadong pag-abante para dito sa TLPH. For Team Falcons naman, I think madali lang for them also na madepensahan tong Lord not unless ay may biglaang dive galing din sa TLPH. Oo, and well, may idea naman sila na wala na tayo expect na bigla ang dive kasi wala nang Abbot of the Guardian dito si JP. Pero abot na siya. Ang sakit! Gamit kalahati kagad. Yung boy din ni Flam TC, naaasahan sana nila na pumunta doon sa backline. Pero mapipigilan ang pagsugod at pagdamba ng Lord sa may bandang ibaba.
Ngayon naman yung transition. Sobrang tindi ng bugbugan, but now, sobrang tindi ng makruhan. Dinadaan nila parehas sa sistema na ultimo parehas na nga sila ng ginagawa. Lumayo dito ni Sanford and Sanji. Nagamit yung curtains call. Pwedeng maging call din ito sa Team Liquid Philippines na may mga resources na nagamit. And si Oheb din ay sumisilip-silip lamang para sa pagkakataon dahil mahaba-haba pa to, 60 seconds pa para dun sa Lord. Oh, kailangan talaga pagka ikaw ay jungler, i-make sure mo lahat ng nasa paligid mo ay safe. Kasi for Oheb din also, pag nagkataon na dumaan lang siya doon, may mataas yung chance na secure kill siya for TLPH. So 13 minutes in, almost 14 minutes para dito sa ating game. The usual stuff lang naman for both teams. Pero dito na natin masusubukan yung tibay mentally ng mga... Pick up lang ang niluluto dito ng Falcons no? Grabe, no? Parang yung nilulutong putahe dito ng dalawang teams ay mamaya pa. Gamit! Inabutan at inantay lang niya yung duration ng vengeance ngayon, Cortez! At kompleto pa ang Team Liquid. Kahit papano, this is still good for Team Liquid. Nakakuha sila ng dalawa. On their hands. In 5 seconds, lalabas yun. FTZ ay above 10 pa. So kahit papano ay makakadepensa ng matiwasay ang mga members ng Team Liquid PH. Considering they have a better clear wave. Nandyan yung Harith. Nandyan din yung Eve ni Sanji. And ang ganda nung pinakita na crowd control sana ni JP on that matter. It's just that hindi nakalapit si Carl TZ doon sa Lord. Being able na maretry yung Lord at nakuha yon nga ng Team Falcon. Eto for Team Falcons, kompleto na yung items din ni Kyle TZ at saka ni Super Marco. Same goes with the Baby Cakes duo. Complete item na rin sila. We have the Lord. Dito sa may bottom lane pero mabilis lang yata na madedepensa na side ng TLPH. Pero ipipilit ba nila na ipasok? Even real world manipulation ginamit na dito para mabilis na madepensahan at hindi mabungian. Yeah, ganda ng naging decision dito ng Team Liquid Philippines. Pero dahil doon actually pusing na sana yan. Out of the Guardian ay nabitawan na rin ni JP. Even yung 7 force para kay Oheb para ma-force din na umatras dito ang Team Falcons. Pero inagaw na yung purple buff dito ni Carlito. Now we're back to square one. 18 minutes of action. But still, hindi natin kayang sabihin kung sino ba talaga yung lamang. Because now, even though na Falcons yung huling nakakuha ng Lord, tila ba TLPH pa yung mas agresibo ngayon at mas matapang, wanting to get control doon sa mapa. 70 seconds pa, napakatagal pa nung next objective. Tsaka real-time win rate natin, 54% para sa Team Falcons, 46 naman for TLPH. Pero yung mga ganito, usually pagka may isa kasi. Wala man nagkocontrol dun sa mga lane na yan, pero alam nila na even yan. No, ngayon magpapakita sa may bandang ibaba si Kyle TZ. So kailangan may mag-react dito sa Team Liquid para bantay. Itong mga gantong klaseng game, yung magto 20 minutes na, tapos halos walang team fight. Sobrang saludo ka na nito sa disiplina ng mga players Kasi, di ba yung mga 20 minutes natin kahapon na umabot ang taas, double digits, talagang dito, it's either ayaw talaga nila ng team fight or nagkakaroon ng initiation. Teka lang, mamaya ka na magsalita, Joshi Cake. Sabi ni Flap TC. Niyoyoyo dito, ang late ng buhay ni JP. Alam mo ang ginagawa ni Flap TC dito, talagang pinaforce lang niya yung Abbot of the Guardian ng team ng yung punto na kung saan yung win condition ng isang team ay malapit din doon sa critical condition nila. Na kapag hindi nila na-meet yung certain requirement ng kanilang win condition, ngayon, nag-beast form na rin itong si Carl. Mahapdi ang damage na naibibigay niya dito pero kalahati ang kanyang buhay. Hahawakan ni Ogen, i-reset lamang ito. Pero yung flow ng minion ay tatabla din lang both parties. Kailangan may mag-react, kailangan may gumawa ng paraan para makalamang at makalamang din pagdating sa control dito sa Lord. Alam mo, parang yun nangyayari ngayon para tayo nag-aantay ng panibagong episode ng laban ni Naruto tsaka ni Sasuke. Oo nga. oo Di ba? nga. Mga filler lang to, mga filler. Mga filler lang. episode.
kasi mamaya talaga yung tunay na laban or hindi para sisimulan na yata agad na palayo ang mga Okay. players. Grab na gamit. Ngayon yung Brenjans! Hindi sapat para mailigtas si Chief Latte. Bibit-bitin ito si Sanford. Atras muna sila. Owen! 45 mag-ilaban. Pero may Owen! nangyayari doon sa may bandang itaas. Uy! Foul mentality. Sa kabila namang bandang may nagaganap din. JP tumalon. Ay, At inabot! doon yung river manipulation. Kailangan lang ba yun yung super makmak. Pero yung si Carl TZ, lock. Nakalock lang doon sa Lord. And ladies and gentlemen, makukuha ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. Kanina pinag-uusapan natin na kailangan ma-pop off yung Avatar of Guards ni JP bago pumalag yung Falcons. But for Team Liquid, kailangan lang nilang i-pop off yung Crimson Beacon mula dito kay Few. The moment na sinubukan ng mga members ng Team Liquid na i-go si Few sa middle lane, nung tumakas siya with the Crimson Beacon, parang go signal na for TLPH. Removing the Susan out of the picture just removes the threat for the frontliners of Team Liquid PH. Is this it na nga ba talaga? Nakikita natin na nagmamarch ay Lord dito sa may ibaba, Burrito and Joshi Cakes. Day 1 ng MPL Playoffs, 10 games. Kanina yung match 1 natin, umabot din ng 5 dito sa may bandang ibaba. Okay, sinimulan na ni Sanford ngayon. Ayun, Sorry G. lang, pinupuntirya. JP, tumalo na doon. Kaya nila pag-design yung kanyang ultimate, pero masagda yung Torres sa gitna. Ngayon si Flap TZ, mamamatay din. Courtesy of Ohem. At diretso na ang That's Team it! Liquid Philippines.